tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Nilinaw ng Ombudsman na plunder pa lang ang naisampang kaso sa Sandigan Bayan laban kina Senator Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Janet Lim Napoles kaugnay sa pork barrel scam. At inihanda pa lang ang pagsasampa ng kasong graft na may mahigit 30 respondent. At dahil sa kasong plunder lang ibinasurang petisyong immunity ni Napoles, pwede pa rin daw siyang humiling ng proteksyon sa asunto sa iba pang kaso. Mula sa Ombudsman, may ulat on the spot si Salima Refran, exclusive. Salima? Pierre Rafi, nilinaw ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na ang pagkakabasura sa application for immunity ni Janet Lim Napoles ay para lamang sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Sa flag ceremony ng Office of the Ombudsman ngayong umaga na kausap ng GMA News si Morales. Ayon kay Morales, ang denial ng immunity ay para lamang sa pagkakasangkot ni Napoles sa unang kaso ng PDAF. Matatanda ang may ikalawang PDAF complaint na inihain ng DOJ sa Ombudsman at may ikatlong PDAF complaint pa na nakatakdang isampa na. Kaya sakali maghain raw si Napoles ng immunity para sa iba pang PDAF complaints, muli raw itong pag-aaralan ng Ombudsman. Nilinaw naman ni Ombudsman Morales na ang naisampang kaso ng Biyernes ay plunder lamang. Sa mga susunod na araw pa lang isasampang kasong graft. Paliwanag ng Ombudsman, kailangan pa nilang ang pagbalik sa kanila ng mga process server returns o yung katunayan na nakuha nga ng 38 respondents ang pagbasura sa kanilang mga motion for reconsideration. 7 lang ang respondents sa plunder, samantalang sa graft ay mahigit 30 sila. Pinabulaan na naman ni Morales ang akusasyon ni Senador Jinggoy Estrada na ni-railroad o pinabilis ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Ayon kay Morales, hindi totoo na minadali lang kaso para tumaon sa SONA ni Pangulong Aquino. Matagal at mabusisi raw ang naging pag-iimbestiga ng Ombudsman sa kaso. Pierre Rafi, bukod nga sa PDAF scam, iniimbestigahan din ng Ombudsman ang katiwalian sa paggamit ng Malampaya Fund Scam. At sa ngayon ay patuloy pa rin ang preliminary investigation patungkol dito. At yan muna ang latest mula nga dito sa Office of the Ombudsman. Pierre Rafi? Sam, meron ba tayong impormasyon kung hindi ba gagawing consolidated yung kaso, hiwalay pa yung graft doon sa plunder? At anong implication nito dito sa kung posible pang maging state witness itong si Napoles? Rafi, no, yung patungkol doon sa consolidation ng mga kaso, yan ay masasagot lamang ng Sandigan Bayan. Yung issue ng pagiging state witness, legally, maaari maging state witness itong si Janet Lim Napoles dahil nga naman ang magde-decide niyan ay ang Sandigan Bayan. Pero nga, no, ayon sa Office of the Ombudsman, ang paghahain o pagpapresent ng maaari maging state witness ay nasa prosekusyon na alam naman natin ay hawak ng Office of the Ombudsman. Kaya nga raw ay i-deny nila o binasura nila itong application for immunity ni Napoles ay dahil sa tingin ng Office of the Ombudsman ay isa siya sa mga pinaka-guilty sa PDAF scam. Rafi? At Sam, meron na bang schedule kung kailan naman nila isasampa yung kasong graft? Rafi, sa ngayon ay wala pang schedule kung kailan nga isasampa itong patong-patong na kaso ng graft sa 3 senador at sa iba pang akusado dito sa PDAF scam. Kailangan kasi, Rafi, na maibalik yung mga katunayan na natanggap ng mga respondents, yung denial sa kanilang motion for reconsideration. Bukod kasi doon sa mismo mga senador, sa kanilang mga staff, kailangan din na makuha ng Office of the Ombudsman yung return of server processing nila mula doon sa mismo pang mga dating sinasabing involved din doon sa scam, lalong-lalo na doon sa mga tauhan ng mga bogus NGO ni Janet Napoles. Rafi? Okay, maraming salamat, Salima Refran.